Ay, kasalanan, Padre Gomez. Bakit? Bakit nila ginagawa sa atin to? Kakampi natin ang katotohanan, Padre Zamora. Huwag tayo dapat matakot. Padre Gomez, posisyon. Ang ating patutunguhay ay isang lugar kung saan ang mga dahon ay hindi kikilos nang walang kumpas ng ating mahal na Diyos. Padre Zamora, posisyon. Observet el garrote. Matibay ang aking paniniwala na ang ligang ito ang magsisimula ng pagbabagong nais natin. Layunin ng La Liga Pilipina na mapagkaisa ang bayan, labanan ang karahasan, ustisya, at mabigyang proteksyon ang bawat isa kung kinakailangan. At pag-aralan ang reforma para sa bayan sa mapayapang paraan. Maraming salamat sa inyo. Andres Bonifacio, Laking Tondo, kumusta ka? Mabuting mabuti ho. Tumatak sa aming isipan inyong mga nobela. Dr. Rizal, ipagpamanin niyo po na sa parehas ninyong mga nobela, ang armadong himagsikan ay hindi nagtatagumpay. Dahil hindi pagaling na pistola ang kailangan papuntang kalayaan, Andres. Kailangan nating armasan ng ating sarili. Ito, higit lalo dito. Yan ang mga sandatang inagaw sa atin ng Kastila. Yan ang kailangan nating ibalik sa ating bayan.
O Indio, tapunta. Dito lang naman ako nakatira. Galing ako sa trabaho. Sedula. Dahan-dahan sa pagalaw, Indio. Sedula. Pinapangako ko sa inyong lahat, balang araw, na hindi na natin kailangan pang lumuhod sa mga Espanyol. Lahat kayo magiging malaya. Lahat kayo magiging mga anak ninyo. Magiging pamilya ninyo. Lahat kayo magiging malaya. Mas mang balita, Andres. Napag-alaman ng mga Kastilang na di ka. Tinakip si Rizal. Andres, Rizal, nalulungkot ko. Ganitong paraan tayo magkakausap. Magkahanda ng mga kasama natin. Itatakas ka namin dito. Sakaling lalabas ako, hindi sa paraan ng pagtakasalas. Dito ang pagkakataon para igalang ang batas. Hindi kinikilala ng Espanyol ang mga karapatan natin. Kung ganyan mga tuwira ng bayan, Andres, magkakagulo. Hindi tatagal. Dadana ka dito. Gustuhin man natin o hindi, dadana ka dito. Please ka na, Andres. Mapapahamon ka lang dito. Kapag nanatili ka dito, paano na ang mga inumpisahan mong laban? Katawan ko lamang ang kayang supilin ng mga rehas na ito, Andres. Hindi ang kaluluwa ng paglaban. Umalis ka na, Andres. Mahama ka lang dito. Umalis ka na. Umalis ka na. Sa pagdakip kay Rizal, ano ang mangyayari sa La Liga? Tiyak, dadakpin din ng mga praile ang mga suporta dito. Hindi. Hindi tayo makukulong. Lalaban ako kung kinakailangan. Hindi ako susuko sa mga Kastila na yan. Anong gagawin natin ngayon? Hindi maaring tumigil na lang tayo sa paglaban. Sa puno ng ating pananalita, tila napupuno na tayo sa lahat ng mga nangyayari. Kailangan na nating kumilos. Kailangan na nating ipakita na lalaban tayo. Ang kailangan natin ay magbuo ng isang bagong samahan na magbubuklod sa buong taong bayan at lalaban sa mga Espanyol. Hindi naging matagumpay. Mapayapang pagbabago na isinulong ni Dr. Jose Rizal. Kung nais natin ng tunay na kalayaan, wala nang ibang paraan kundi ang himagsikan. Mapanganib ang ating tatahakin, pero hindi dapat tayo matakot kahit sa kamatayan. Isipin natin tayo'y malakas, matibay at makapangyarihan. Tayo ang kataas-taasang, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan.
Parang awa niyo na po, Padre. Tinapuan po kasi ng malaria ang anak ko. Maaari ko po bang makuha ang aking sahod? Kung ano po kasi kung hindi sumasahod. Awa! Labis niya po ang pagpapahirap niyo sa amin. Anong klaseng Diyos ang meron kayo? At tila walang halaga ang buhay namin para sa inyo! Sino ka para amunin ang pamamalakad ko? Sinabi ko, hindi pwede! Parang awa niyo na po, Padre. May sakit ang anak ko. Pagkwenta! Ikulong nyo ang demonyong to! Kayo ang demonyo. Magnanakaw, manggagasa, mamamatay tao! Mga hayop! Kung ayaw nyong matulad sa demonyong to, matuto kayong sumunod sa mga utos ko. Maging aral ito sa inyo, mga Indyo! Anak ko! Sinabi ko naman kasi sa'yo, sumunod na lang tayo! Tatlong taon na tayong nangangalap ng mga miyembro. Subalit hanggang ngayon, parang nagbubulag-bulagan pa rin ang mga tao sa kalungkutan ng mga Kastila. Malalim ang takot na itinanim ng mga Kastila sa puso't isipan ng ating mga kababayan at hindi ito madaling maalis. Pero kung patuloy silang matatakot, mas lalong mababaon sa paghikahos at kapihan ng bayan. Bakit, Andres? Bakit bigla ka matahimik? Narito ako noon. Nakita ko kung paano nila ginarote ang tatlong pari. Noon, hindi ko maintindihan bakit hindi ko maialis ang tingin sa kanila. Habang paigpit ng paigpit ang yakap ng kamatayan sa kanilang balik. Ngayon, nauunawaan ko na Tuloy ka. Ano ang kalagayan ng Katagalugan noong unang panahon? Malaya at matahimik ang ating bayan bago ito sinakop ng mga dayuhan. Ano ang kalagayan ngayon? Inabuso ng mga Kastila, lalo na ng mga praile ang kanilang kapangyarihan. Sila ang mga manlulupig. Ano ang magiging kalagayan sa darating na panahon? Pupuksain ng katapangan ang kasamaang sumakop sa ating bayan. Nasa harapan mo ngayon ang pinagbibintangang traidor. Ano ang nais ihatol mo sa kanya? Kamatayan! Emilio Aguinaldo. Ngayong kasapi ka na sa kilusan, ano ang nais itawag sa'yo? Magdalo, Supremo. Magdalo. Binabati kita kasamang Magdalo.
para sa ating kalayaan. Para sa ating kalayaan. Maligayang pagdating. Mabuhay mga kapatid! Buhay! Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa pagpupulong na ito. Ako po ang inyong lingkod, Andres Bonifacio. Mabuhay ang Supremo! Mabuhay! Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! Ito po ang kasamang Emilio Jacinto upang pangunahan ang inyong pakikipagsapi na makiisa sa Katipunan. Muli, maligayang pagdating. Cuando nuestro como padre. Del texto cambioso. En el comportamiento de los indios tan especial, fue la mayoría estamper, es el hilcho o el que llama Bolivia. No me gusta esto para nada. Fundación y la maison area es de áreas peninsulares. Cuadros de menos. La cédula iglesia tiene un pretendido el ordenancito iluminato. Y entendimiento tener españoles años. Corres que ves padre. Matagal na ako naghihintay at naghahanap ng grupo na katulad ng Katipunan na maaaring magsimula. Mahal na rin tayong titiis. Kung hindi dahil sa Supremo, ay wala tayong makita na pag-asa. Patuloy magpalaganap sa ating kalayaan upang mas dumami pa ang ating mga miyembro. Nina, saan ka punta? Kuya, napasugod ka. Gusto kitang sabihin ng babala. Anong babala? Hindi biro ang mga narinig ko patungkol sa revolusyon. Kailangan nating mag-ingat. May taong nagpapatupad ng revolusyon. Paano mo nalaman ang tungkol sa revolusyon sinasabi mo? Tungkol sa mga diaryong nakita ko. Mio, bakit di mo sinabi sa Gobernador Silio? Elektroniko di ang bumbira ka. Pero Mistal, Umamin ka na. Umamin ka na! Wala akong kinalaman sa sinasabi. Ganun ah. Ninyo sa mga pinuno ng konseho na pinapatawag silang lahat ng Supremo.
Ang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon ay bahagi na ng ating responsibilidad. Tayo na nauna, tayo na may lakas, tayo na may kakayanang lumaban, tayong makapagbibigay ng kalayaan na nararapat para sa kanila. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Andres. Bilang ina ng katipunan, pinauubaya ko sa iyo ang desisyon na gawin kung ano ang sa tingin mo ang nararapat. Napakarami na ng biktima ng mga Espanyol at mas marami pa ang mamamatay kapag hindi natin pinigilan ang kanilang pang-ati. Sa labanang ito, isusuong natin ang ating mga buhay sa panganib. Ilang araw na lang mula ngayon, ng 29, sisimulan na natin ang revolusyon. Ilabas ninyo ang inyong mga sedula. Pagmasdan ninyo ang munting papel na umaalipin sa ating lahat. Katipunan, kailangan na nating wakasan ang ilang daang taong pananakop ng Espanya. Kulang man tayo sa sandata, mas malakas man ang barel at kanyo ng mga Espanya. Lalaban tayo hanggang sa huling hininga. Hindi tayo magpapalupig! Tayo ang magtatagumpay. Dahil tayo ang mga anak ng bayang ito. Sa atin ang lupang ito. Punitin ang mga sedula nyo! Mabuhay ang katipunan! Mabuhay! Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay! Mabuhay ang Supremo! Mabuhay! Sulong! Yung daang taon mo kaming inalipin! Para sa kalayaan!